Dear OFW Stories Admin, ako po ang kapatid ni Lara. Isinusulat ko ito hindi para maghanap ng awa, kundi para mailahad ang buong katotohanan tungkol sa pagkawala ng kapatid ko sa Amerika. 2 taon kaming nabuhay sa pagitan ng pag-asa at takot bago namin nalaman ang masakit na katotohanan. Noong 2017, lumipad si Lara papuntang Estados Unidos gamit ang fiancé visa. Galing kami sa isang maliit na bayan sa Visayas. Tahimik siyang tao pero matapang pagdating sa pangarap. Nagtapos siya ng information technology at naniwala siyang mas magiging maayos ang kinabukasan niya kung magsisimula siya ng bagong buhay sa ibang bansa. Nakilala niya online ang lalaking tatawagin ko na lamang na Mark. Dating sundalo si Mark at nakatira sa isang estado sa gitnang bahagi ng Amerika. Ilang beses siyang bumisita sa Pilipinas bago sila nagdesisyon na magpakasal. Maayos siyang magsalita. Magalang sa mga magulang namin. Wala kaming nakita noon na dahilan para pagdudahan siya. Noong July ng 2017, ikinasal sila sa Amerika. Sa unang mga buwan, maayos ang lahat. Base sa mga kwento ni Lara, nakahanap sila ng apartment. Nakakapag-adjust siya sa malamig na klima. Sinasabi pa niya na parang panibagong simula ang lahat. Pero habang lumilipas ang mga buwan, napansin kong unti-unting nababawasan ang komunikasyon namin. Dati, halos araw-araw kaming mag-video call. Naging lingguhan, hanggang sa puro maikling mensahe na lamang. Kapag tinatanong ko kung maayos ba ang pagsasama nila, lagi niyang sinasabi na normal lang ang mga hindi pagkakaunawaan sa mag-asawa. Pero may mga pagkakataon na parang may gusto siyang sabihin. Kapag may naririnig siyang boses sa likod, bigla siyang tatahimik. Noong 2018, nagkaroon siya ng kaibigang kapwa Pilipinas sa Amerika. Doon ako medyo gumaan ng loob dahil may makakasama na siya. Pero napansin din ng kaibigan niyang yon na may pagbabago kay Lara. Kapag lalabas sila, kailangan alam ni Mark ang eksaktong oras ng uwi. Kapag may lakad, may limitasyon. Isang gabi, tumawag si Lara sa akin ng madaling araw dito sa Pilipinas. Umiiyak siya. Hindi malinaw ang mga salita niya, pero malinaw ang emosyon. Paulit-ulit niyang sinabi na gusto na niyang umuwi. Tinanong ko kung bakit. Sagot niya, pagod na raw siya. Bago ko pa siya mapilit magsalita, naputo lang tawag. Kinabukasan, nag-message siya na huwag ko raw isipin ang nangyari. Nag-away lang daw sila ni Mark. Normal lang daw iyon. Sinubukan kong maniwala, kahit may kakaibang pakiramdam sa dibdib ko. Noong March ng 2019, iyon na ang huli naming maayos na pag-uusap. Sinabi niyang pupunta siya sa isang kaibigan sa ibang estado para magpahinga ng ilang araw. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may bigat ang tono niya. Pagkatapos noon, tumigil ang lahat. 1 linggo kaming walang balita. Tinawagan ko si Mark. Ayon sa kanya, nagkaroon daw sila ng matinding pagtatalo at kusa raw umalis si Lara. Nakituloy raw ito sa kaibigan. Hindi raw niya alam kung kailan babalik. Ang hindi ko makalimutan ay ang tono ng boses niya. Walang bakas ng pag-aalala. Doon nagsimula ang takot ko. Ang kaibigan ni Lara sa Amerika ang unang humingi ng tulong sa pulis para magsagawa ng welfare check sa apartment nila. Nang puntahan yon ng mga awtoridad, wala silang nakitang palatandaan ng gulo. Walang sirang gamit. Walang bakas ng pakikipag-agawan, pero wala rin si Lara. Makalipas ang ilang araw, opisyal siyang idineklara na missing person. Sa puntong yon, hindi pa namin alam na ang pagkawala niya ay hindi simpleng paglayas ng isang asawang galit. Hindi pa namin alam na ang huling tawag niya sa akin ay maaring hudyat ng isang mas malalim na trahedya. At hindi pa namin alam na magsisimula ang pinakamahabang paghihintay ng buhay namin. Pagkatapos ideklarang missing ang kapatid ko,
Doon pa lamang nagsimulang mabuo ang mga detalye na hindi namin nakita habang siya ay nabubuhay sa loob ng kanilang pagsasama. Unang kinausap ng mga awtoridad ang asawa niyang si Mark. Ayon sa kanyang salaysay, nagkaroon daw sila ng matinding pagtatalo noong March 28 ng 2019. May nabasa raw siyang mga mensahe sa telepono ni Lara mula sa isang lalaking hindi niya kilala. Dahil dito, naging mainit ang kanilang diskusyon. Ayon sa kanya, kusa raw umalis si Lara at nagsabing pupunta ito sa isang kaibigan sa ibang estado. Ngunit nang tawagan ng mga pulis ang kaibigang yon, malinaw ang sagot. Wala silang planong magkita at ang huli raw nilang pag-uusap ay noong araw din ng pagtatalo. Doon nagsimulang magduda ang mga investigador. Sinuri rin ang immigration records ni Lara. Walang tala na lumabas siya ng bansa. Walang biniling tiket. Walang anumang indikasyon na umalis siya ng Estados Unidos. Ang huling record sa kanyang credit card ay isang maliit na pagbili sa grocery noong araw ding iyon. Habang mas lalong hinihimay ang timeline, may isang detalyeng lalong nagbigay ng tanong. Noong mismong araw na yon, pumunta si Mark sa opisina ng apartment complex upang ipa-terminate agad ang kanilang lease agreement. Sinabi niyang uuwi na raw ng Pilipinas ang kanyang asawa at hindi na ito babalik. Bilang kapatid, doon ko unang naramdaman ang isang mabigat na kutob. Kung nawawala ang asawa mo, bakit mo agad tatapusin ang tirahan ninyo? Bakit hindi mo muna siya hahanapin? Ilang araw lamang matapos ang pagkawala ni Lara, lumipat si Mark sa ibang estado. Kasabay nito, lumabas ang isang mas nakakabahalang detalye. Base sa phone records, may 2 tawag si Lara sa 911 noong araw ng kanyang pagkawala. Parehong naputol bago pa makapagsalita ng malinaw. Ayon sa operator, may narinig na mahinang ingay sa background, ngunit walang eksaktong lokasyon na na-trace. 2 pagkakataon na humingi ng tulong. 2 pagkakataon na maaaring may nangyayaring hindi namin alam. Ngunit walang sapat na ebidensya upang maglabas ng warrant o magsampa agad ng kaso. Habang lumalalim ang investigasyon, natuklasan din na may nakilala si Lara na isang lalaking may koneksyon sa military base sa kanilang lugar. Nakumpirma na nagkita sila noong araw ng kanyang pagkawala. May record ng pagpasok at paglabas sa base. Ngunit malinaw sa surveillance na maayos siyang umalis doon. Ibig sabihin, buhay pa siya nang huling makita sa lugar na yon. Muli, bumalik ang atensyon kay Mark. Sa puntong ito, nakipag-ugnayan ang mga pulis sa dating asawa ni Mark. Dito unang lumabas ang impormasyon na may kasaysayan ng pananakit si Mark sa loob ng kanyang dating pagsasama. Ayon sa dating asawa, ilang beses siyang sinakal sa loob ng kanilang pagsasama. May mga pagkakataong umaabot ng halos 1 minuto bago siya pakawalan. Meron ding saksi sa ilan sa mga insidenteng yon. Bilang kapatid, doon tuluyang bumalik sa isip ko ang huling tawag ni Lara sa akin. Ang pag-iyak niya, ang paghingi niyang makauwi, ang biglaang pagputol ng linya. Unti-unting nabuo sa isip ko ang isang posibilidad na pilit kong iniiwasan. Ngunit sa mata ng batas, kulang pa rin ang ebidensya. Walang katawan. Walang direktang saksi. Walang malinaw na pisikal na patunay ng krimen. At kaya ang kapatid ko ay nanatiling isang pangalan sa listahan ng mga nawawala. Habang kami, araw-araw na naghihintay ng tawag na magbibigay linaw sa lahat. Hindi namin alam noon na ang sagot na yon ay darating makalipas pa ang 2 taon. At manggagaling ito sa isang taong hindi namin inaasahan. 2 taon kaming nabuhay sa pagitan ng pag-asa at pangamba. Sa loob ng panahong iyon, hindi tumigil ang investigasyon, pero hindi rin ito umusad ng sapat upang magbigay ng malinaw na sagot. Balik-balik ang mga awtoridad sa parehong timeline,
Balik-balik sa mga tawag sa telepono. Balik-balik sa huling araw na nakita si Lara. Batay sa mga record, umalis si Lara ng apartment ng umaga noong March 20th ng 2019. May maliit siyang binili sa isang tindahan. Pagkatapos noon, nakipagkita siya sa lalaking naging bahagi ng investigasyon sa isang military base sa kanilang lugar. Nakumpirma sa entry logs at surveillance na nagkita sila at umalis siyang mag-isa pagkalipas ng ilang oras. Ibig sabihin, buhay at maayos siyang umalis sa lugar na yon. Pagkatapos ng oras na yon, wala nang malinaw na tala kung nasaan siya. Muling bumalik ang pansin sa apartment na tinitirhan nila ni Mark. Ang dalawang tawag sa 911 ang patuloy na nagbibigay ng matinding bigat sa kaso. Ayon sa ulat, ang unang tawag ay tumagal lamang ng ilang segundo bago maputol. Ang ikalawang tawag ay halos pareho ang nangyari. May mahinang ingay sa background, parang may paggalaw o komprontasyon, ngunit walang malinaw na salita. Walang sapat na impormasyon upang matrace ang eksaktong lokasyon. Para sa pamilya namin, sapat na yon upang magduda. Sa panahong iyon, kinumpis ka ng mga awtoridad ang ilang gamit ni Mark at ang kanyang sasakyan. Sinuri ang loob ng apartment. Wala silang nakitang dugo. Wala ring malinaw na palatandaan ng pisikal na pakikipag-agawan. Sa mata ng batas, nananatiling circumstantial ang lahat. Ngunit may isa pang detalye ang lumitaw. Ayon sa dating asawa ni Mark, may pattern daw ito ng matinding selos at kontrol. Hindi lamang pananakal ang naranasan niya, kundi ang unti-unting paghiwalay sa kanya sa mga kaibigan at pamilya. Ayon sa kanya, pagkatapos ng bawat insidente, may paghingi ng tawad, may pangakong magbabago, may paliwanag na nadala lamang ng emosyon. Habang pinapakinggan ko ang mga detalyeng yon, hindi ko maiwasang balikan ang mga mensahe ni Lara sa akin. Ang paghingi niya ng paumanhin kung minsan ay hindi siya makatawag. Ang pag-iwas niyang magsabi ng buong detalye kapag tinatanong ko kung masaya ba siya. Unti-unti kong naunawaan na maaaring matagal na pala siyang nakararanas ng mga bagay na hindi niya masabi sa amin. Lumipas ang mga buwan, naging taon. Gumawa ang pamilya namin ng mga online page para ipaalam sa publiko na may nawawalang Pilipina sa Amerika. Naglabas kami ng mga larawan niya, humingi ng tulong sa komunidad, nakipag-ugnayan sa media. Pero habang tumatagal, unti-unting nababawasan ang atensyon ng publiko. May mga bagong balita, may mga bagong pangyayari. Ang kaso ni Lara ay tila naging tahimik na file sa isang mesa. Hanggang sa dumating ang March ng 2021, isang tawag ang natanggap ng mga investigador mula sa dating asawa ni Mark. Babalik daw ito sa estado kung saan nangyari ang pagkawala dahil may kapamilya siyang may sakit. Nagdesisyon siyang makipagkita kay Mark para kumain at mag-usap. Wala kaming ideya noon na ang simpleng pagkikitang yon ang magiging turning point ng kaso. At wala rin kaming ideya na sa loob ng isang pag-uusap, may maririnig siyang katotohanang 2 taon naming hinihintay at kinatatakutan. Noong March ng 2021, nagkita ang dating asawa ni Mark at si Mark sa isang restaurant sa Colorado. Ayon sa ulat ng mga investigador, maayos ang simula ng kanilang pag-uusap. Kumustahan? Usapang pamilya. Walang senyales na may mabigat na mangyayari. Ngunit habang tumatagal ang pag-uusap, napunta ang usapan sa nakaraan, sa kanilang dating pagsasama, sa mga pangyayaring matagal nang nakabaon. At kalaunan, napunta rin ang usapan sa pagkawala ni Lara. Ayon sa salaysay ng dating asawa, doon nagsimulang magbago ang tono ni Mark. Hindi raw siya galit, hindi rin siya emosyonal. Sa halip, tila pagod. At doon niya inamin ang bagay na 2 taon naming hinintay marinig. Sinabi raw ni Mark na noong araw ng pagkawala ni Lara,
Nagkaroon sila ng matinding pagtatalo pag-uwi nito mula sa labas. Nagsimula raw ito sa selos at akusasyon. Ayon sa kanya, naging pisikal ang kanilang komprontasyon. Sinabi niyang hinawakan niya si Lara upang patahimikin ito. Ngunit hindi na raw niya namalayan kung gaano kalakas ang kanyang ginawa. Ayon sa kanyang salaysay, nawalan ng malay si Lara. At sa halip na tumawag ng tulong, pinili niyang huwag na itong dalhin sa ospital. Sinabi pa raw niya na ayaw na niyang makita si Lara na naghihirap. Doon tuluyang gumuho ang lahat. Noong March 23 ng 2021, agad na nakipag-ugnayan sa pulis ang dating asawa ni Mark upang i-report ang inamin nito. Pumayag siyang makipagtulungan sa mga awtoridad at mag-set up ng isang recorded conversation. Sa sumunod nilang pagkikita, nakarecord ang kanilang pag-uusap. Doon, malinaw na inulit ni Mark ang kanyang pag-amin. Sinabi niyang matapos ang pagtatalo, itinago niya ang katawan ni Lara. Ayon sa kanya, inilagay niya ito sa isang lugar na malayo sa kanilang tirahan. Ngunit nang tanungin kung saan eksakto, sinabi niyang hindi na niya matandaan ang eksaktong lokasyon. Ang detalyeng iyon ang isa sa pinakamasakit. Pagkatapos ng 2 taon, may pag-amin na. May malinaw nang nangyari, ngunit wala pa ring katawan. Batay sa impormasyon ng mga awtoridad, walang malinaw na pisikal na ebidensyang nakuha sa apartment noong una itong suriin. Posible raw na nalinis ang lugar bago pa man magsagawa ng mas malalim na forensic examination. Nang lumabas ang pag-amin, doon lamang tuluyang naaresto si Mark at kinasuhan ng murder. Bilang kapatid, hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman noong araw na yon. May bahagi sa akin na gumaan ang pakiramdam dahil hindi na kami naghahanap sa dilim. May sagot na. Pero may bahagi rin sa akin na tuluyang nadurog dahil ang sagot na yon ay nangangahulugang hindi na babalik ang kapatid ko. Hindi na siya isang missing person na maaaring biglang tumawag balang araw. Isa na siyang biktima ng karahasang matagal nang may mga senyales, ngunit hindi namin nakita ng buo habang may oras pa. At kahit may pag-amin na, may isang bagay pa ring kulang. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ang katawan ni Lara. At iyon ang bahagi ng kwento na hindi pa rin tapos. Nang tuluyang arestuhin si Mark matapos ang kanyang pag-amin, doon lamang nagsimulang maramdaman ng pamilya namin ang kakaibang katahimikan. Hindi iyon kapayapaan. Hindi rin yung ganap na hustisya. Isa lamang itong malinaw na katotohanan na hindi na mababago ang nangyari. Ang kaso ay umusad sa korte, ngunit sa kabila ng pag-amin na natiling isang malaking tanong ang eksaktong lokasyon kung saan iniwan ang katawan ng kapatid ko. Ilang beses nagkaroon ng paghahanap sa mga lugar na itinuro ni Mark. May mga lugar na hinukay, may mga lugar na sinuri gamit ang search teams, ngunit walang natagpuan. Bilang kapatid, iyon ang pinakamahirap tanggapin. May pag-amin na. May kaso na. Pero wala kaming lugar na mapuntahan upang magluksa ng buo. Wala kaming puntod na mahawakan. Wala kaming pisikal na paalam. Minsan tinatanong ko ang sarili ko kung may mga pagkakataon ba na maaari pa naming nailigtas si Lara. Kung mas maaga ba naming napansin ang mga senyales. Kung mas pinilit ba naming umuwi siya noong unang beses siyang umiyak sa telepono. Ngunit habang tumatagal, natututunan kong ang ganitong uri ng karahasan ay madalas nagsisimula sa mga bagay na tila maliit. Kontrol sa oras, selos na tinatawag na pag-aalaga, paghihiwalay sa kaibigan na ipinapaliwanag bilang proteksyon, hanggang sa dumating ang puntong wala ka ng lakas para magsalita. Hindi ko sinasabi ang kwento ng kapatid ko upang manira ng pangalan. Hindi ko rin ito sinasabi upang maghasik ng takot. Sinasabi ko ito dahil maraming Pilipino ang nangingibang bansa para sa mas magandang buhay. Marami ang nag-aasawa ng dayuhan na akala nila
ay magiging susi sa bagong simula. Pero hindi lahat ng pangarap ay may magandang wakas. Kung may aral man akong natutunan, iyon ay ang kahalagahan ng pakikinig sa maliliit na senyales. Ang pagseryoso sa unang pag-iyak, ang hindi pagbabaliwala sa mga salitang pagod na ako, ang pag-unawa na ang pananakit ay hindi laging may nakikitang sugat. Hanggang ngayon, hinihintay pa rin namin ang tuluyang hustisya. Hinihintay pa rin namin ang araw na matatagpuan ng kanyang katawan upang maihatid namin siya sa huling pahinga. Pero kahit wala pa yon, hindi namin hahayaan na makalimutan ang nangyari sa kanya. Dahil si Lara ay hindi lamang isang pangalan sa balita. Isa siyang kapatid, isa siyang anak, isa siyang Pilipinang may pangarap na naputol sa gitna ng isang relasyong may mga babala na hindi namin agad nakita. Maraming salamat po. Sa mga kasong tulad nito, madalas hindi agad nakikita ang panganib. Nagsisimula ito sa maliliit na senyales na tila normal lamang sa isang relasyon. Unti-unting kontrol, unti-unting paglayo sa pamilya at kaibigan. Hanggang sa dumating ang puntong wala nang makakatulong. Para sa maraming OFW, ang pangarap na bagong buhay sa ibang bansa ay may kasamang panganib na hindi agad nakikita. Ang distansya sa pamilya, ang kakulangan ng support system, at ang takot na mabigo ay maaaring magpatagal sa isang taong humingi ng tulong. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang pagkawala. Isa itong paalala na seryosohin ang mga unang senyales ng abuso at huwag matakot magsalita habang may oras pa. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong katahimikan at pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.